Babanggitin namin ulit sa sunod. Hindi, pero Bishop, si Atty. Respicio, meron siyang platform sa social media. He is really exposing these kinds of Advocacy. para bang activities that really affect the integrity of the elections. Yung grupo nyo ba, Bishop, will go as far as, releasing a statement and asking the COMELEC to do this? Kasi iba pa rin pag yung liderato ng church ang nagsasalita kaysa doon sa isang tao na nasa social media lang, na nandoon lang sa kanyang pagiging abogado. Iba pa rin ang impact, Bishop, pag church eh. Well, doon sa NAMFREL, napag-usapan na ng National Council na tinawag ang COMELEC na ano ba ang inyong explanation dito. Ginagaranti daw naman na hindi mahahak. Totoo naman. Oo. Ginagaranti niya. So, ang tanong lang natin ay ano ang magiging foolproof ba na ano mga safety nets natin. Ngayon, kaya dapat dito lalo tayong maging mapagbantay. So, kasi ang pag-andayaan, hindi lamang during the election, hindi lang during the campaign, prior to that or during the counting. So, dapat doon, bantayan natin yung lahat ng proseso. Nakakatakot nga, di ba? Meron na SIM registration pero na-hijack pa yung signal ng legitimate na mga telco. So, paano natin ma-assure nga? Yung ang gusto natin marinig din sa COMELEC na paano ma-assure na hindi magagawa yun dito sa mga vote counting machines natin? Pero ikaw, Pastor Eric, will you go as far as filing a petition in COMELEC, given your knowledge of what's happening now, na sabihin nyo, gawin yung tama ang elections dahil, again, iba pa rin, Pastor, kapag ang simbahan na ang nagsalita eh. Kasi kung yung marami ng abogado na nag-file ng petition sa Supreme Court, sa COMELEC, all about election fraud, pero hindi pa yata nagsasalita ang simbahan ng ganong kalakas eh. Tama ba yun? Or bakit tayo tahimik sa mga bagay na yan? I think hindi naman tahimik. Yung katulad, if PCEC will spearhead that filing of case, then we will support that. Kasi magkaisa kami with PCEC. Numbers game din yan eh. Organization niya ng PCEC. Magsusupport talaga ang mga member churches dyan. Pero hindi din naman sa tahimik lahat. Meron din namang kumikibo. Ang problema nga lang, dahil may iba na tingin nila dapat manahimik, yun ang nagiging kumukontra sa kapwa Kristiyano, bumabatak pababa. Kasi example, ako bilang naging pastor ng isang local church, naakusahan ako na mapolitika. Pero kaya ako nakusahan kasi I'm not towing the line, yung hindi ako nagsasalita ng ayon o pabor sa gusto nilang politiko. Hindi naman pwede ngayon dahil siyempre we rise above it. And ano ba standard ng Bible, yung sinabi ni Bishop, na the gospel is over these issues, not these issues over the gospel. Nabanggit niyo yung pagbanggit niyo ng speaking freely, di ba? Ibahin ko lang po sandali yung direction dito. Everybody looks up to a bishop. At nagtanong, Bishop, sino pong ibaboto ninyo? Paano niyo po sinasagot yung ganung bagay? Kasi kami mga nasasakupan, syempre, interesado kami. Kasi sige, monkey see, monkey do. Alam naman namin na mas malapit siyang kay Lord. Kung sinong boto niya, yun na rin. So you play a very influential role. Do you open your mouth and tell them who to vote? Or do you share the candidates you're gonna vote? I'd rather give them the principles on how to choose rather than saying, ito ang iboto mo. Kasi ang gusto natin hindi lamang sa eleksyon ito, kundi sa mga darating pa, magkaroon siya ng mataas na antas ng kamalayan at ng kakayahang manuri. So ang aking appeal sa mga iglesia, sa mga wag nating gamitin yung pulpito sa pag-endorse sa kandidato. Pero let's organize yung mga forum, discussion. At doon sa discussion, Huwag natin gamitin ang pulpito sa sa pag-endorse. pag-endorso. Pag-endorse. So meaning to say, don't invite them to speak sa churches. Ang gagawin natin, kung mag-i-invite ka, hindi para magsalita sa church, kundi mag-i-invite ka para, sabihin na, lahat ng kandidato gusto nating imbitahin para kayo ay magkaroon ng covenant na kayo ay magiging A universal invitation. Lahat ng partido, yayain. Tapos magkaroon kayo, mag-organize ng forum discussion within the church. Na sasabihin, bakit nyo sinusuportahan ito? Bakit hindi nyo sinusuportahan? So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng freedom na magkaroon ng pag-usap, talakayan,
para pagkatapos noon, let the person decide. Kasi hindi naman tayo infinite yung ating knowledge tungkol sa kandidato. Marahil si attorney, meron siyang alam na problema dito sa kandidatong ito. Ako may problema dito sa ibang kandidato. So, bring it out. Para ibig sabihin, magkaroon ng malayang talakayan. Ang mga ahensya ngayon ng gobyerno, bawal tumanggap ng regalo. Ang church ba, bawal tumanggap ng donasyon sa mga nangangampanya? Kasi nga, di ba, sasabihin natin, kung magbibigay ka, tapos sasabihin, dahil ito ay iboto, yun ay vote buying. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Wag din tayong maglalagay na nakapaskil doon sa iglesia natin na mga tarpaulin. Pero pwede na sila mag-donate ng aircon na hindi natin alam. Well, during the campaign, wag. After na lang, after. After, kung gusto nilang mag-donate. Pero during the campaign, hindi pwede dahil that is, ibig sabihin, that's part of the vote buying. Dagdag ko lang, sorry kasi binanggit mo yung numbers game nila Bishop kayo. Talagang pag tinignan natin yung nasa tamang pananaw at righteousness, parang kakaunti. Tapos pagdating naman doon sa area ng makinarya or sabihin natin in terms ng pera ng mga political dynasty at yung mga nakaugat na talaga sa politika, may kaibigan akong vice mayor. Sabi niya, Jay, ang budget namin ng buong team sa specific city na ito, hindi ko lang sasabihin, 100 pesos. Sabi niyo po, ng Comelec, 3 pesos. Sila 100 pesos per voter. Yung kalaban namin, 1,000 per head. So, paano kami lalaban? Kaya, Mababa nga yung I believe, 1,000 per head eh. Bishop, Doon sa iba yun ang sabi nga niya eh. Pero I believe in destiny. Once inallow ng Lord, ito ang iuupo niya. Sabi niyo everyone in government instituted by God. If God allowed na ito maging presidente, ito maging congressman, ito maging mayor, yun po yung magaganap. Ako, hinahawakan ko po yun. Although, dapat itandaan natin, hindi dahil pinayagan ng Lord, aprobado ng Lord. Diba? Hindi naman ibig sabihin, porque pinermit ni Lord, approve ni Lord Yes. yun. Kasi nagiging fatalistic naman kung sasabihin natin, inallow ni Lord yan eh. Pero, sisisihin na si Lord na ultimately may kasalanan. Now, what the church can do sa Baptist education, like what I did sa previous churches ko, lumalabas naman sa mga dyaryo yung mga comparative charts sa mga kandidato eh. Pag may lumabas na gano'n, hindi survey, comparative. Alam ba, ito yung qualification niya, ito yung plataforma niya on certain issues. May comparison. Ilagay sa bulletin board ng church. May ibang church naman, I understand, Bishop, yung mga pastor, nire-reveal yung choices nila. But they have to explain why. They have to defend why. And, ito on point, hindi siya endorsement. Alam natin, may weight yung word ng pastor. Yes. Pero, ito, wala kang power kung yung member mo, bumoto ng iba sa gusto mo. Yes. Basta importante, pinaliwanag mo, I may disagree with that practice, but I prefer that more yung kesa doon sa blind endorsement. Basta iboto nyo to, tapos. Pag hindi kayo sumunod, umalis na kayo sa simbahan namin. Pag hindi ka sumunod, ititiwalag ka. Hindi natin sinusunod yun. Dahil that is undue use of the religious and moral responsibility. Yung kanyang moral suasion ay ginagamit niya in a political o yung partisan choices. Sabi ko nga, relative choice yun eh. Yung gospel, yun ang you can use your moral ascendancy pagdating sa absolute. Doon sa relative truth, you can make your persuasion but not demand na ito ang dapat iskatupan. Kung hindi, excommunicated ka. Yun ay hindi tamang paggamit ng moral authority. Maganda sinabi pa ni Bishop you cannot demand, but you can persuade. Sinabi rin naman ni Pastor Eric, yung pag-endorse, pwede rin, but not using the pulpit. Ang tanong kay Pastor Jay, Sir, Ba't ako? No, tapos na tayo doon. Hindi. Ang tanong ko naman sa iyo, yung pagiging pastor po ba ninyo, makikita ng mga botante sa kampanya. Because right now, there have been several candidates na kung ano-ano na ang mga sinasabi
na parang laban yata sa ating values as a Christian. Kayo po ba? Ano po ba yung mga gagawin ninyo nakakaiba? May doktong si Pas G. At bago mo sagutin yan, Pastor, importante lang tong linya na to. Marami tayong kilalang kandidato na maganda ang posisyon sa ating body of Christ na pag nagsalita sila, nagiging politiko ang dating. Yes. Imbis na Kristiyano. Yeah. At pagkausap naman ng mga politiko, Naging- gusto nila maging Kristiyano. Saan ka doon? Sa akin, gagamitin ko yung naging famous motto ni J.C. Penney. Siya yung nagsimula ng mga department store and malls. No? Sabi niya, I would rather known to be a Christian than a merchant. So sa akin, parang nakikita ko, I would rather known to be a Christian than a politician. Kaya nga yung tagline ko, Rev J. Dahil nagtatanong, bakit Rev J po nakalagay dyan? Asay ko kasi pastor ako. Yung iba, engineer, yung iba, attorney. That's my, sabi natin, legal para pagkakilala sa akin, identity. I'm a reverend. So now, pumapasok ko sa politics para for the past 30 years sa church, nakita ko na may politics din sa church Lumabas ako sa church, andito na ako sa politics na totoo. Pero sabi nga ni pastor kanina, wala namang sacred and secular Naging mindset na lang, pag pastor ka, dapat sa simbahan ka lang. So, doon ko ngayon tinetest yung sarili ko, yung congregation. That's why I retired. Para hindi masabi ng church na ipo-persuade ko or boto niyo ako Hindi. I remain a Christian. I remain a church member, but not a pastor of that particular church. Well- Then I run. Well, we have to remember this. Like, for example, being a lawyer does not make you a different kind of a Christian. But being a Christian ought to make you a different kind of a lawyer. Being a politician does not make you a different kind of a Christian. Wala kayong preferential treatment sa amin. But being a Christian ought to make you a different kind of a politician. Yun ang siguro isang maganda na kaunti. Sabi nga nung nagkwento sa akin na Christian, buto tayo, makipagbabago. Tapos nung tamang tao na yung kumakandidato, ay naman iboto. Ibig sabihin, sabi ni Rizal, tal pueblo, tal gobyerno. Kung ano binoto ng tao, yun ang lalabas May point of view din po ako dyan, Pastor, that may differ with everyone. Kasi binanggit natin character. Character is something that really need to consider. But we also look at competence. Di ba? Hindi porke alagad tayo ng Diyos naman, ako, pastor din ako Di ba? Pero I cannot completely say confidently na the Lord will lead me to governance. May kanya-kanya tayong calling din So, hindi ka pwedeng pumasok sa House of Representative na hindi ka naman marunong gumawa ng mga dapat. Magiging senador ako, hindi ko alam paano gumawa ng batas. So, I think may binabagayan din tayo dyan. Tama ba? Magiging kahihiyan ka ng Christianity, ng Christians, kapag pumalpak ka sa trabaho mo. Di ba kaya nga hindi lang character, kasama ang competence. Kasama rin ang doon, di ba sabi, David led with integrity of heart and skillful hands. And skill. Kasama ang character at competence. Mas nakakahiya pa nga, I would rather vote for someone na iba yung faith sa akin, but he will do a good job. Rather than vote for someone na kapareho ka ng faith, pero hindi naman siya gagawa ng maayos doon sa pwestong tinatakbuhan niya. Parang preaching lang yan, no? Hindi na nila kaya expository, wala nang exegetical, dadaan nilang amen. Pero dapat, tignan din Ang problema natin, yung qualification. maraming May kandidato, qualification lahat may problema na sa karakter, may problema pa sa lack of competence. Iboboto pa rin. Di ba? Kaya nga, meron tayong Miss CV. you. Kasi yung budget, more than 1,000. Kasi nga, ang problema natin, is dapat nga kung ikaw ay mag-a-apply ng trabaho bilang isang janitor, Ang daming requirement. dapat at least meron kang educational requirement. Kung ikaw ay kakandidato, dapat ikaw ay Filipino citizen, read and write, ano pa? Mahal ng bayan. Resident. Yun lang. Wala Pero, nang iba. tatanong ko kay Pastor, sa tingin mo ba ang mga pastor ay hindi competent pagdating sa bahagi ng mga level? Hindi natin sinasabi yan. Kaya nga sinasay ko, pag alam natin yung tao na kumandidato, pag tinignan mo na yung resume niya, tinignan mo na yung qualification niya, alam mo talagang sablay. Kaya dahil kilala, sikat, may pera, walang choice yung tao. Pero ito, tinapat mo yung kahit pastor siya o minister of the gospel, pero meron siyang mga competencies, qualification.
versus doon sa kalaban na wala, pipiliin pa rin natin. Pero yun. maganda rin pong tignan na yung isang tao, isang pastor, ay dumaan sa tamang proseso ng paglago sa politika. Yes. So, ibig sabihin, kung ako naging SK ako, naging kagawad, naging konsihal, naging barangay chairman, naging kung ganon, magandang exposure talaga yun. Pero yung bigla kang magiging Tinanong sa akin yan, Pastor. Bakit po ba kayo kumandidatong congressman, hindi mo na kayo na kagawad, kapitan? Sabi ko, alam mo, yung kagawad, kapitan, konsyal, at congressman, parehong K yan. Bakit pa ako magkakagawad? Isang laway lang din yan, congressman. Pero yung trabaho, legislative . So, na-expose ako for 15 years sa legislation sa Congress as consultant. So, and by the way, I'm a graduate of aeronautical engineering, pero for the past 30 years, napunta ako sa ministry. I'm a master sa divinity, and at the same time, 30 years sa ministry. So, with that qualification, yun yung aking personal. So, kung titignan to ng iba na mas mababa, di tignan din natin yung mga kalaban natin na sabihin natin na ano ba yung kanilang mga competencies and qualification.